Toto. Umalis? Wala, hindi nagbigay ng regalo sa Toto dito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati ko na magandang hapon yung aking mga mahal na kababayan dito na hindi pa Muslim. So, pakitaas po ang kamay na hindi pa Muslim, yung Kristiyano. Pakitaas ang mga kabilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Bago ako magsimula, ako pala ang inyong kababayan, si Brother Abdul Kader. Ako po ito buong Bohol, Isaya. Isa po akong tinatawag na balik Islam. Dati rin pong Kristiyano, Katoliko. Lumakap ako sa Islam dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Way back 2007. So doon ako nagbalik Islam 2007 hanggang ngayon, alhamdulillah. So bilang mga Muslim, tungkulin namin na magbahagi ng kaalaman sa inyo, mga minamahal na kababayan, patungkol po sa ating kaligtasan. No, lahat po tayo dito naghahangad ng kaligtasan. Di po ba? Meron bang gusto sa atin ng impyerno dito? Lahat tayo naghahangad ng paraiso. Kasi dalawa lang ating patutungan, mga mahal na kababayan. No, sabi ng Allah sa Quran na wahadaynahu najdain. Binigyan ko kayo ng 2 daan. Daang matuwid patungong paraiso at daang baluktot patungong saan? Sa impyerno. So, dahil dito, nag-uusap tayo patungkol sa napakahalagang paksa, bagay, dahil naghahangad tayo ng kaligtasan. At katotohanan, sabi ng Panginoong Allah, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Lahat tayo dito mamamatay. Walang matitira sa atin dito. No? Pansamantala lang ang buhay natin sa atin ngayon. Pansamantala lamang. No? Kaya sabi ng Panginoong Allah sa Quran, kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmul qiyamah. No? At tayo sa kabilang buhay ay gagawaran tayo doon ng pagtutuos sa kabilang buhay. 'Di ba? Mayroong araw ng paghuhukom sa kabilang buhay, darating tayo doon. Ha? Sabi ng Panginoon Allah, "Wa man zuzi aninari wa udkhilal jannata faqad faz." At ang sinumang niligtas ng Panginoong Allah doon sa impyerno at inilagay sa paraiso, tunay na sila yaong mga nagtatagumpay. So magtatagumpay tayo, mga mahal na kababayan, kung tayo ay kabilang sa mga tao na ipapapasok ng Panginoong Diyos ang Allah sa paraiso. So, dahil dito, mga mahal na kababayan, dadagdagan ko dito yung sinabi ni Ustad Khalid na napakaganda na kanyang mensahe. Sana pumasok sa inyong kaibuturan ninyong puso kanyang mensahe na napakaganda. So akin ito, mga mahal na kababayan, dahil nga ngayon ay December 25, no? Dugtungan ko yung sinabi ng Ustad Khalid na itong December 25 na araw ng Pasko, bukas, di ba? Sa Islam, hindi kami naniniwala dito. Bakit? Dahil ang pagsiselebrate ng December 25, ito ay kapanganakan daw o kaarawan daw ni Hesukristo na anak ng Diyos kuno, sabi nila, na kung saan sa Islam ay hindi kami naniniwala dito. Sapagkat si Hesukristo, mga mahal na kababayan, siya ay hindi po Diyos. Hindi rin siya anak ng Diyos, hindi rin siya Diyos na katawang tao. Si Kristo, siya ay isang mensahero, propeta lamang. No? Kasi sinabi ng Panginoong Diyos ang Allah, lam yalid wa lam yulad. Ang Panginoong Diyos sa tagapaglikha na si Allah ay hindi nagkaroon ng anak at hindi rin ipinapanganak. So ito yung matibay na pinangahawakan namin bilang mga Muslim na hindi kami naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at hindi rin siya Diyos na nagkatawang tao, sapagkat sinabi ng Allah, hindi nagkaanak ang Diyos. No? At hindi rin ipinapanganak. So, kaya sa Islam, mga kababayan, para sa inyong kaalaman, bilang mga Muslim, naniniwala kami na si Jesus ay isa sa dakilang sugo at dakilang propeta ng Panginoong Diyos. At naniniwala kami, mga Muslim, na isa sa mga daan, no, kapag sundan natin ang mga propeta, isa si Jesus na kung saan ay naggagabay sa atin, no, bilang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba sa panahon ni Jesucristo, siya ay nangaral, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Meaning, ito yung kaligtasan. No, itinuro niya, paano tayo maliligtas? Sabi niya, maliligtas kayo, sabi ni Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Sino yung nila na tinuturo niya? Yung tunay na Diyos. Ha?
siya ang tunay na Diyos, makilala kanila ang tunay na Diyos at ako si Kristo na kanyang isinugo. So malinaw mga kapatid, lumabas sa bibig ni Jesucristo, nasa Biblia ito, sa Juan 17:3, na si Kristo ay isang sugo lamang na isinugo, ipinadala ng Diyos. So, bilang mga Muslim, maniniwala tayo. Huwag tayong magmalabis sa paniniwala kay Jesucristo, mga mahal na kababayan, sapagkat mismo ang Panginoong Diyos ang Allah, siya ay nagsabi sa atin sa Quran, sabi niya, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, o mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmamalabis sa paniniwala. Huwag kayong magmamalabis. La taghlu fi dinikum. Wala takulu alallahi ilal haq. At huwag din kayong magsalita patungkol sa Diyos, sa tagapaglikha na si Allah, maliban na ito'y totoo at katotohanan. Huwag natin pasinungalingan daw ang Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos, dapat doon lang tayo. Huwag tayong sumubra doon. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, si Jesus daw na anak ni Birheng Maria, sino siya? Ay isang sugo. Innamal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Si Kristo na anak ni Birheng Maria, isang propeta lang, isang sugo. Kaya sa Islam mga kapatid, nilagay lang namin si Kristo sa kanyang tamang kalalagyan kung papaano ipiniliwanag ng Diyos kung ano ang katangayuan at katangian ni Jesucristo bilang isang sugo at propeta. Kaya walang Muslim sa buong mundo na hindi naniniwala kay Jesus bilang isa sa dakilang sugo at dakilang propeta. Actually, hindi po kami matatawag na Muslim, tunay na Muslim, ako, lahat ng mga Muslim, kung hindi tayo magmamahal kay Jesus. Hindi ka maniniwala sa Kanya, hindi ka susunod sa Kanya, hindi ka matatawag na Muslim. Kasi ito'y sinabi na, la nufarriq baina ahadikum. Lahat ng mga propeta ay pantay-pantay, mahalin natin. At kabilang na si Jesucristo. Kaya sa Islam, sinabi ng Panginoong Allah, patunay na siya isang propeta lamang. Sabi niya, Mal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Si Jesucristo daw anak ni Birheng Maria ay isang propeta, sugo lamang. Kad khalat min qablihi mir Rasul. Napakaraming propetang nauna kay Jesus. Kilala niyo si Juan Bautista, si Zakaria, mga propeta ito, di ba? Si David, si Solomon, si Moises, si Abraham, si Jacob, si Ismael, Saak, Noah, Adam, napakaraming propeta na una kay Jesucristo, di po ba? At pinuri pa ng Panginoong Allah ang nanay ni Jesucristo na si Maria. Wa ummuhu sadika. At ang nanay ni Kristo ay sadika, isang babaeng matuwid, babaeng makatotohanan. Yan ang katangian ni Maria sa Islam. Isang babaeng dinakila ng Panginoong Diyos na siya ang isang pinakamalinis at pinakadakilang babae sa ibabaw ng mundo. Sabi pa ng Panginoong Diyos, Kana yakulani ta'am. Si Maria at si Kristo ay kumakain ng pagkain. Ta'am means pagkain. So, meaning, si Jesus at si Maria walang kaibahan sa atin. Nangangailangan natin ng pagkain. Tayo kapag hindi tayo kumain ng isang araw, 2 araw, 3 araw, manghihina tayo ba? At ganoon din si Jesus Kristo at si Maria. Patunay yan na si Jesus at si Maria ay katulad nating mga tao. Lamang si Jesus Kristo ay isang dakilang propeta at sugo lamang siya ng Allah. Naniniwala kami mga Muslim na si Jesus Kristo ay gumawa ng mga milagro, miracle. Like halimbawa, nagpapalakad siya ng lumpo, nagpapagaling siya ng kitungin, nagpapadilat siya ng bulag, nagbuhay siya ng patay. Aming pinaniniwalaan niya sapagkat yan ay nakalagay sa loob ng Quran. Yan ay mga himala at milagro na ginagawa ni Jesus Kristo. Subalit, sinabi ni Jesus Kristo sa kanyang sarili na ito'y hindi saganang akin. Ang lahat ng mga miracle na nagawa ko ay nagmula lamang sa Diyos na siyang nagsugo sa akin. May makapangyarihang Diyos na nasa itaas na nagsugo kay Jesus Kristo, sa kanya nanggagaling yung kapangyarihan ni Jesus. Wala siyang magawa sa kanyang sarili. Di ba? Kasi bakit? Isang tao lang din si Kristo tulad natin. No? Subalit, inangat siya ng Diyos, ginawa siyang propeta at sugo. At bukod dito mga mahal na kababayan, sa Quran, ang unang himala ni Kristo, sanggol pa lamang siya ay nagpamalas ng miracle. No? Kaya nangyari, nung siya ay ipinanganak ni Birheng Maria, at umuwi siya sa kanyang lugar si Birheng Maria, sinalubong siya ng kanyang mga kababayan doon,
nagulat ang mga kababayan ni Maria, bakit meron siyang sanggol? Paano siya nagkaroon ng sanggol na wala ng isang asawa? Di ba? So si Birheng Maria, sa pagkakataon ito, hindi siya nagsalita ng saganang kanya, bagkus itinuro niya ang sanggol. Faasyarat ilay, nakasaad yan sa Quran. Tinuro ni Birheng Maria ang sanggol na si Jesus na saduyan para magpaliwanag yung sanggol na si Jesus sa mga tao. Sabi ng mga kababayan ni Maria, sabi niya, papaano namin kakausapin ang sanggol na nasa duyan? Sabi, kaifa nukalimu man kana fil mahdi sabiya. Paano namin kakausapin ang sanggol na nasa duyan? Subalit si Jesucristo ay nagpamalas ng gilalas na mga himala. Nagsalita si Kristo, sabi niya. Ang sanggol nagsalita. Sabi niya, kala inni Abdullah. Sabi ni Kristo, tunay na ako'y alipin ng Allah. Na ang mga tao nagsasalita ang sanggol. Sabi po ni Kristo na siyang sanggol, baby pa siya, ataan yan kitaba wa ja'alani nabiyya. Binigyan ako ng kitab, sabihin yung Ebanghelyo ni Jesucristo, binigay rin sa kanya ng Panginoong Diyos, ang Allah, at ginawa ako, hinirang ako bilang isang propeta. So malinaw mga kapatid, marami tayong katibayan sa Biblia, sa Quran, na si Kristo ay isang propeta lamang. Isang tao at isang propeta, mensahero, dakilang propeta ng Panginoong Diyos. At bukod pa rito mga kababayan, si Kristo sa kanyang panahon, napakapayat ang aral ni Kristo. No? Hindi mahirap ang turo ni Kristo patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan na itinuturo ni Kristo mga kababayan ay walang kaibahan sa itinuro at mensahe ng mga propetang nauna sa kanya. Ano ang mensahe ng mga propetang nauna sa kanya? Na sinabi ng Panginoong Diyos, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu tagut. Ang mensahe na dinala ni Kristo sa panahon ng mga kababayan ay walang kaibahan sa mensahe na dinala ni Moises, ni Abraham, na mga propeta na una sa kanya. Ano ito? Ang sambahin lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang sambahin lang mga kababayan yung ating tagapaglikha. Ang nag-iisang Diyos. Ang sambahin lang. At layuan, iwasan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung mga sinasamba ng mga tao ngayon. No? Kasi may mga tao sumamba sa kahoy, sa bato, may mga tao sumamba sa simento, sa baka, sa elepante, sumamba sa propeta, sumamba sa apoy, sumamba kung kasi sino-sino mga nilikhang bagay tulad natin lamang. Kaya iwasan din mga kababayan, sabi ni Kristo, sapagkat ito ang kasalanang walang kapatawaran. Na sinabi ni Jesucristo sa loob ng Quran, sabi niya, wa'id kala Isa ibn Maryam, sinabi ni Kristo na anak ni Maria, ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sambahin niyo ang Allah, sabi ni Kristo sa kanyang mga kababayan, taga Israel, ang Allah na aking Panginoon, sambahin ninyo at inyo ring Panginoon. No? Sino doon Panginoon ni Kristo? Ang Allah na Panginoon natin at Panginoon niya. So, iisang Panginoon natin kababayan. Ang Diyos ni Kristo, Diyos natin, iisa lamang ang Panginoong Allah. Nagbabala si Kristo, sabi niya, innahu may yusrik billah. Tunay na ang sinumang nagtambal. Ano yung tambal kababayan? Yung sumamba ka pa sa iba, maliban sa dakilang tagapaglikha na si Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Magiging bawal sa iyo ang al-jannah. Ano ang al-jannah? Ito yung paraiso. Kapag sumamba daw tayo na maliban pa sa tagapaglikha, na meron daw sinasamba, si Kristo, sinamba mo, si Maria, ang mga rebulto, ang mga santo, imahin, si Buddha, kapag ginawa mo yon at naabutan ka ng kamatayan, ay magiging bawal na sa iyo ang paraiso. So wala nang kaligtasan ng tao kapag namatay na siya'y nagtambal sa pagsamba sa Allah. Ha? Wa ma'wahu nar. At saan mapupunta ang taong namatay na nagtatambal sa Panginoon Diyos, Allah? Sa impyernong apoy na naglalagablab sa impyerno. Mga kababayan, katakutan natin ang impyerno. No? Ibinahagi sa atin, kaya nating mahal sa si Khalid, na ang impyerno ay naglalagablab ang apoy nito. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, ya ayyuhal ladina amanu, o ya ayyuhal kafirun, o mga hindi na nanampalataya, katakutan ninyo ang apoy sa impyerno sapagkat ang taong igagatong dito ay mga taong sumasamba sa bato at sa mga rebulto. Yung mga taong sumamba sa rebulto at sa bato, kasama silang igagatong doon sa impyerno. Kullama nadijat juludahum, at kapag nagiging
Siya tawag na crispy na ang balat ng tao doon sa impyerno. Kumbaga nagbitak-bitak na, parang litson na. Dahil naglalagablab ako doon, badalnahum juludan gaira. Papalitan ng Panginoong Diyos ang Allah ng panibagong sariwang balat. Imagine yung balat natin ngayon. Ang mangyayari yan, naglalagab na ako yun, magka-crack yan, magbitak-bitak yan. No, crispy-crispy na. Papalitan naman uli ng sariwang balat ng Panginoong Allah, ang Diyos, para liyadukul adab, para malasap natin yung parusa, hapdi, galit ng Panginoong Diyos ng tagapaglikha. No, sapagkat siya ay nagagalit, naninibugo siya kapag tayo ay sumamba ng iba pa. Kaya mga kababayan, ang Islam, dito ko natagpuan yung malinis na konsepto sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Na kung saan dalisay ang pagsamba, na kung sino ang lumikha sa ating kababayan, siya lang ang karapat-dapat sambahin. Huwag tayong sumamba sa kapwa nilikha. No? Dahil walang sinumang propeta sa panahon nila nagpapasamba sa sarili nila. Bagkus, ang lahat ng propeta nagtuturo lamang na sambahin lamang ang Allah, ang tunay at nag-iisang Diyos. Ito yung mensahe na dinala ni Kristo, mga mahal na kababayan. Kaya nga sinabi ni Jesus maging sa inyong Biblia, sa Mateo, sinabi niya, hindi ang pagtawag ninyo sa akin ng Panginoon, Panginoon, ang siyang daan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yung pagtawag sa kanya ng Panginoon. Bagkus sabi ni Kristo, ang sinumang tumalima, sumunod, isinuko ang sarili sa kalooban ng Diyos, yan ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang daan daw patungo sa kaligtasan, sa paraiso, sabi ni Kristo, ay ang isuko natin ng ating sarili, sambahin natin ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah na siyang lumikha sa atin. Yun yung kaligtasan, mga mahal na kababayan. Yun ang turo ni Kristo. Yung sambahin natin ang nag-iisang tunay na Diyos, ang lumikha sa ating lahat. Mga kababayan, ang Panginoong Diyos ang Allah, napakamahabagin niya. Napakamaawain siya. Nagpapatawad siya lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan pinapatawad niya maliban lamang sa isang kasalanan. Na kapag hawak natin ito, mga mahal na kababayan, at namatay tayo, na taglay natin yung kasalanan ito, wala tayong kaligtasan kundi ang impyerno ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. So may premium ako na damit dito, Levi's. Ano yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Panginoong Diyos? Shirk. Shirk. Masya Allah. Si brother ay Muslim ka na, brother? Yung. Ha? Kanino ko bibigay? Sa'yo o sa kaibigan mo? Sa'yo na lang. Ha? Ikaw sumagot Oh, yung shirk kapag mga brothers, mga kababayan, Arabic ito, ibig sabihin ng shirk yung pagtatambal sa pagsamba. Naintindihan yung pagtambal sa pagsamba? Yung sumamba ka kay Jesus, kay Maria, sa mga rebulto, sa mga imahin, na alam naman na mayroon namang nag-iisang tunay na Diyos. Ilan ba ang Diyos, mga kababayan? Isa lang. Saan siya? Nasa itaas. Di ba? Nasa ibabaw ng kanyang nilikha. Sa Arabic, tinatawag na Allah. Ngayon, once na sumamba ka kay Jesus, humarap ka sa rebulto, manalangin, imahin, nakagawa ka ngayon ng karumal-dumal na kasalanan. Yung magtambal sa pagsamba. At ito ay hindi mapapatawad ng Panginoong Diyos. Sabi ng Allah, innahu may yusrik billah. Tunay na ang sinumang magtambal sa pagsamba sa akin, sa tagapaglikha, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Hindi makakapasok sa paraiso ang tao dito. At ang impyerno ang kanyang tahanan sa kabilang buhay. So malinaw, mga kababayan, na ang kasalanan walang kapatawaran, dapat matanggal sa atin ito. Kaya nga ang Islam, mga kababayan, nagtuturo sa atin na mayroon lamang isang tunay na Diyos. Sino siya? Anong pangalan niya? Allah. Ha? Allah ang pangalan ng tunay na Diyos. Siya mismo nagsabi sa Quran, ipinakilala niya ang kanyang pangalan sa panahon ni Propeta Moises na siya ay umakyat sa Mount Sinai. Sabi ng Panginoong Diyos kay Moises, ang Panginoon Allah, innani anallah. Narinig ni Moises yung tinig, innani anallah. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha, o Moises, katotohanan, ako si Allah. Pinakilala niya kanyang sarili, ang tunay na Diyos. Ako si Allah, la ilaha illa ana. Wala kayong Diyos na sasambahin kundi ako lamang. Kaya mga Muslim, mga kababayan, kami mga Muslim, purely, sincerity,
malinis, wagas ang pagsamba namin doon lamang sa nag-iisang Diyos. Ang pangalan niya ay Allah. No, hindi kami nalilito kung anong pangalan ng Diyos. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, magtawag ka ng Kristiyano, tanungin mo kung sino ang pangalan ng Diyos niya. May Kristiyano magsasabi, si Yahweh. Yung iba, Jehovah. Yung iba, El Shaddai. Yung iba, tanungin mo, Ama. Yung iba, Anak. Yung iba, Jesus. Yung iba, Espiritu Santo. Yung iba, napakaraming Diyos na kanilang tinatawagan, di po ba? Pero sa Islam, kami mga Muslim, iisa lang. Magtawag ka ng Muslim sa Amerika, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Japan, sa Pilipinas, sa Saudi. Sino ang Diyos mo? Allah. No? Kasi bakit? Nagpakilala ang Diyos sa kanyang pangalan ay Allah. Kaya nga sa Islam kababayan, hindi kami tumatawag na Ama. No? Kasi sa Pilipinas, sa mga Kristiyano, Ama ang tawag sa Diyos. Kasi pag sinasabi mong Ama, anong maisip mo sa Diyos? Anong katangian niya? Pag sinabing Ama, anong katangian? Tao, lalaki, di ba? So, ngayon, pinaratangan mo ang Diyos sa lalaki. Ang tanong, meron na ba nakakita sa Diyos? Para masabi mong lalaki siya? Wala pang nakakita sa Kanya. Kaya mali po rin pagtawag na Ama mga kababayan sa Diyos. Dahil pinaratangan mo sa lalaki, pinaratangan mo siyang may asawa. Kasi paano ka nagiging ama kung wala kang asawa? O pinaratangan mo pa siya nagkaroon siya ng anak. Paano ka magiging ama kung wala kang anak? No? So kalimutan natin kababayan, ang tunay na pangalan ng Diyos, ang pangalan niya ay Allah. Okay? At ang kaligtasan sa Islam mga kababayan na itinuro ni si Kristo, ni Propeta Muhammad at ng mga propeta na una sa kanila ay ang isuko lamang natin ang ating sarili sa nag-iisang tunay na Diyos. No? Kaya nga sa Islam walang binyagan dito eh. No? Hindi ka ilulublob sa tubig kung ikaw ay mga Muslim, hindi ka dalhin sa simbahan para wisik-wisikan, hindi ka na maghahanap ng ninong-ninang, hindi ka na wala ka nang gastos, hindi ka magbabayad, no? Dito na sa ibang relihiyon, ang daming bayaran. Di ba sa Katoliko halimbawa? Hindi ka bibinyagan kung wala kang pera. Hindi ka ikakasal kung wala kang pera. Ha? Pagpatay ka na, hindi ka wiwisikan kung wala kang pera. Ha? Kahit patay ka na, bumangon ka muna, magtrabaho ka mo, wala kang pambayad eh. No, di ba? Sa Islam lahat libre. Ito yung pananampalataya na bakas ng totoong relihiyon. Hindi humihingi ng pera sa mga tao. No? So, ang kailangan natin kababayan para maligtas tayo dito, isuko natin ang ating sarili sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kung kaya ninyo na panghawakan sa inyong sarili mga kababayan, nasambahin nyo lamang yung lumikha sa atin at hindi kayo magtambal sa Kanya. Hindi kayo sasamba sa mga debulto, sa imahen, kay Jesus, kay Maria. Sumamba lang kayo sa nag-iisang Diyos Allah, magkaroon kayo ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. No? At paniwalaan din ninyo na si Muhammad at si Jesus, ano ang kanilang mga katangian? Sino si Muhammad at si Jesus? Ano sila? Propeta lamang, sugo lamang sila. Mensahero ng Diyos, ng Allah. At yun yung kaligtasan sa Islam kababayan. Yun yung pagpasok sa Islam at yun ang susi ng paraiso. Kasi ang susi ng paraiso ay ang syahada o ang pagsasaksi lamang. Tatanggapin mo na may nag-iisang Diyos, ang pangalan niya ay Allah. Tatanggapin mo na si Muhammad, si Jesus ay mga propeta, sugo lamang ng Allah. Yun ang susi ng paraiso kababayan. Huwag tayong maniniwala na turo sa simbahan. Ano bang kaligtasan sa Kristyanismo? Sinasabi nila, maniwala ka lang na si Kristo ay napako sa krus para tubusin yung kasalanan ng mga sangkatauhan, maliligtas ka na. Sa Islam, di kami naniniwala dyan. No? Dahil alam natin, naniniwala tayong lahat na ang Diyos ay makatarungan. Tama ba? Ang Diyos ay makatarungan? Okay. Kung ang Diyos ay makatarungan, pwede bang hayaan, payagan ng Diyos na yung taong walang kasalanan ay ipapako, papatayin, pahirapan para sa kasalanan na hindi na ginawa? Halimbawa kay Jesucristo mga kababayan, si Jesus Christ napakabuting propeta. Napakabuting tao. Masunurin sa Diyos. Kawawa naman siya, lahat ng mga kasalanan ng mga rapist, mga magnanakaw, mga matay tao, siya ang sasagot. Nasaan yung katarungan niya? Halimbawa, brother, ano pangalan mo brother? Dustin. Mabuting tao ka, brother Dustin, sample lang. Papayag ka ba, brother Dustin, na mayroong gumawa ng masama, karahasan dito, ibang tao, pumatay, nang gagahasa, tapos ikaw ang huhulihin, dakpin? Hindi ka papayag, di ba? Kasi hindi mo katarungan yan, hindi ka naman gumawa ng masama, mabuting tao ka, dapat umulihin at patayin yung gumawa ng krimen na yun, di ba?
So ganun ang Diyos. Kawawa man si Kristo, mabuting propeta, tapos sa kanya ipasa lahat ng kasalanan ng mga tao. Nasaan ang hustisya nun? Diba? Kaya nga sa Islam kababayan, kung sino nagkasala, siya ang mananagot. Kaya nga sa Islam, walang manang kasalanan. Hindi kami naniniwala na may manang kasalanan eh. Di ba sa Kristiyano sabi, ang batang bagong panganak ay may kasalanan na. Saan nagkasala? Minana doon kay Adan. So sa Islam, walang ganung paniniwala. Dahil maski sa Biblia, sa loob ng Biblia, magbasa ka dyan, mababasa din dyan na ang kasalanan ng ama ay hindi maring managot yung anak. Yung kasalanan ng anak, hindi pa nanagutan ng ama. Kung sino nagkasala, siya ang mananagot at parusahan. So sa Islam, para maligtas tayo ay magbalik loob lamang sa tunay na Diyos sa Allah, sasaksi tayo na walang ibang Diyos kundi siya lamang, at sasaksi din tayo na si Muhammad, si Jesus ay propeta lamang, sugo at mensahero, at yun yung kaligtasan na minimithi natin. Sinabi ni Propeta Muhammad, man qala la ilaha illallah, sino man daw na taong bumanggit, binigkas niya na walang ibang Diyos na dapat sa amin maliban sa Allah, kalisan min kalbihi dakal al jannah. Totoo sa kanyang puso, binigkas ng kanyang dila, siya ay papasok sa paraiso. So ito kababayan, ito yung kaligtasan. Sasaksi lang tayo, magbalik loob lang tayo sa tunay at nag-iisang Diyos. Iwaksi natin yung pagsamba sa mga hindi naman dapat sambahin, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo napakalinaw. Di ba sabi niya, tinanong siya, paano ba kami manalangin o guro? Ano ang sagot ni Kristo? Kapag kayo ay manalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sabi ni Kristo, kapag kayo manalangin, ganito ang sasabihin nyo. Amahan namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, hindi pinasamba ni Kristo yung pangalan niya. Hindi niya sinabi na sambahin yung ngalan ko. Ang sinabi ni Kristo, sambahin ang pangalan mo. Tinuro niya na may pangalan ng Diyos. Anong pangalan ng Diyos, mga kababayan? Allah. Yun ang tunay na pangalan na dapat nating tawagan at tayo manalangin. At yun ang ating babanggitin, Allah. No? Sabi pa ni Kristo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo, parang dito sa lupa hanggang sa langit. So yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, kababayan, mga kapatid, sa Arabic tinatawag na Islam. Kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ay nasa loob ng pananampalataya ng Islam. Kasi ang Islam, submission to the will of Creator. Submission to the will of Allah. Sa Arabic, Islam. So ang kaligtasan daw, sabi ni Kristo, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayong mga tao dito, ngayon, halimbawa, kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ano ang tawag sa atin? Mayroong regalo. Yung hindi pagkataon ng mga hindi Muslim. Ano yung kahulugan ng taong sumuko sa kalooban ng Diyos? Anong tawag niyan? Islam? Malapit na. Ang tao. Ang Islam, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang tanong ko, Muslim, di ba, brother? Oh. Ito maganda ito dahil lamig. Anong gusto mo? Sombrero o ito? Pili ka. Ito na lang. So, maliwanag sa inyo kababayan na kasi ang Muslim na misinterpret sa atin sa Pilipinas. Pag sinabing Muslim, ito yung taga Mindanao, Maranao, Tausog, di ba? Maguindanao. Ito yung nagtitinda ng DVD sa Quiapo, mga bold, di ba? Ito yung mga nagpapasabog. Yan ang pagkakurap. Sinarinig ko sa mga balibalita. Pag Muslim na nagkasala, dinadawit yung pagiging Muslim ng tao. Si Abdullah na isang Muslim ay nagkasi at nakapatay. Oh, Muslim na naman, mga tarantado itong mga Muslim, di ba? Yun ang nakamulatan natin eh. Hindi nila alam na ang mga Muslim, ang Muslim pala ay yung taong sumunod sa kalooban ng Diyos at batas ng Islam. So, yun tama yun. Ang Muslim, yung taong sumuko sa kalooban ng Panginoong Diyos. Actually, hindi lang naman tao ang Muslim eh. Kahit yung mga araw, buwan, bituin, hangin, sila ay Muslim din. Bakit sila ay likas na sumunod sa batas ng Diyos na inatas sa kanila? Halimbawa, yung araw, habang sumisikat sa silangan, lulubog sa kanuran, at yun ang ginagawa niya, sa pagkalagayang ganun, Muslim siya. Hindi siya sumasalungat. No? Nakuha nyo? So, ang taong sumunod sa kalooban ng Diyos, ang tawag sa kanya ay Muslim. Okay.
Magtanong naman ako sa mga hindi Muslim. Ano ba si Kristo? Ano ba ang kalagayan ni Kristo? Siya ba ay Diyos, anak ng Diyos? Siya ba ay Diyos na katawang tao? O siya ay, ano siya? Propeta. Brother. Propeta lang ha? Malinaw ba mga brothers? Propeta lang si Kristo. No? Anak siya ni Birhen Maria. Tao siya. Pinanganak siya ni Maria. Katulad natin, ni Birhen Maria. No? May laman, may buto, kumakain. No? Ang kaibahan na sa atin ni Kristo ay propeta, mensahero siya. Ha? Malinaw na hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos na katawang tao, siya ay propeta, sugo lamang. No? At si Kristo ay isang Muslim. Tingnan mo yung itsura ni Kristo. Saan ba nalalapit yung itsura ni Kristo? Sa Kristiyano o sa Muslim? Muslim. Di ba? Mahabang balabas niya. Nakasuot pa siya ng pang-Muslim na damit. Di ba? Kasi Muslim siya. Tingnan mo yung mga propeta, lugar ng mga propeta, Muslim ng mga tira dito. Di ba? Yun yung bakas ng katotohanan na ang mga propeta, kabilang na si Kristo ay Muslim. Kaya nga sinabi ng Allah, Syara'an lakum minad din, mawassa bihi Nuhan. Walladina awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu din wa la tatafarraqu fihi. Sabi ng Panginoon Allah, O Muhammad, aming ipinagkaloob sa iyo ang relihiyon Islam, na siya namang relihiyon ni Noah, Islam na relihiyon ni Abraham, Islam na relihiyon ni Moises, Islam ang relihiyon ni Jesucristo. Isa is Jesucristo. Sa Arabic, Isa ang pangalan ni Jesus Christ. Isa ibn Maryam. At itayo nyo ang Islam at huwag kayong maghiwa-hiwalay dito. No? Isa lang ang relihiyon na binigay sa atin ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid, ang pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsambat, pagkilala sa tunay at nag-iisang Diyos. Islam. Ha? Ito lang ang relihiyon na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, sinumang maghangad, sinumang magnais ng ibang relihiyon, maliban sa Islam, kailanman hindi ko ito tatanggapin sa Kanya. So kapag namatay ang tao, nahaharap siya sa Panginoong Diyos, ang Allah, na hindi Islam ang kanyang relihiyon, hindi tatanggapin sa Kanya. Anong mangyayari sa taong iyon? وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At ang taong iyon na namatay na hindi sa loob ng Islam na relihiyon, siya ay kabilang sa mga taong talunan. Taong mga nangalugi sa kabilang buhay. Kapag talunan ng isang tao sa kabilang buhay, saan siya mapupunta? Talunan siya. Sa impyerno siya. Kaya mga kapatid, mga kababayan ng Islam na relihiyon, ito'y habag sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ito bilang panuntunan ng ating pamumuhay. Bilang ating guidance. Kasi sa Islam, saklaw dito ang ibig sabihin ng Islam, ito ay complete way of life. Ito ay ganap na kumpletong pamaraan ng buhay ng tao. Bakit? Sa Islam, hindi lang, kasi sa atin sa atin, pamalinaw no? Sa Kristyanismo kasi sinasabing relihiyon, para bang isang grupo lang ng mga samahan na nasa simbahan, nagkakaroon sila ng gathering, may mga chapel sila. Sa Islam, hindi po ito ganyan. Ang Islam ay din, ito'y kumpletong ganap na pamamaraan nating buhay. Sabihin, paano ka mag-asawa, bago ka makipagtarik sa asawa mo, mayroon kang panalangin, babanggitin. Bago pumasok sa CR, mayroon kang babanggitin na panalangin din. Bago ka kumain, mayroon ka kasasabihin. Politika, lahat ng aspeto ng buhay. Negosyo, no? Lahat ng aspeto saklaw ng Islam. Kaya ito yung way of life natin, kababayan, na kung saan ito yung panuntunan ng buhay natin. Ito lamang ang tatanggapin ng Diyos sa atin, ang reliyong Islam. Kaya sino mang maghangad ng iba, maliban dito, ay sayang ang kanilang gawain. Kasi bakit? Pag lumabas ka sa Islam, ang sinasamba mo dyan ay mga piki na, hindi na totoong Diyos. No? Kasi sa Kristyanismo, ang sinasamba dyan, hindi naman ang tagapaglikha. Si Jesus, si Maria, o mga Imayan Rebulto dyan. Kaya ito mga mahal na kababayan, para sa inyong kabutihan, no? Tanggapin nyo ang Islam, sumambatay sa nag-iisang tunay na Diyos, at bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Bibigyan kayo ng kaligtasan. No? Kahit gaano pa kalaki ng kasalanan na gawa natin, no? Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah. Once na nagbalik loob tayo sa tunay na Diyos, sa Allah, papatawarin sa atin yung ating nagawang kasalanan. Na sinabi ng Allah sa Quran, Ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim
o mga tao na nakagawa ng pagsasalansan sa inyong mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ng Panginoong Diyos ng Allah. Bakit? Dahil pinapatawad ng Panginoong Allah ang lahat ng kasalanan natin. Huwag lang tayong magtambal sa Kanya sa pagsamba. Yun ang kondisyon eh. Huwag ka lang sumamba ng iba maliban sa Kanya, papatawarin niya ang lahat ng kasalanan na gawa natin. So mga kahal na kababayan, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na magtanong, no? Para gusto namin mabigyan kayo ng linaw ba? Kasi may mga agam-agam tayo, alam ko, sa ating mga sarili. So may mga regalo pa tayo ito. Sinong magtanong? Meron tayong mga regalo. Sinong gusto magtanong dyan? Yung mga hindi pa Muslim. Bigyan natin pagkakataon kayo na magtanong. May tanong ba? Huwag mahiya, may regalo tayo. Brother. Ano po ba yung proseso para magiging pagbalik Islam? Okay, magandang tanong. Anong gusto mong regalo, brother? Pumili ka. Ilang heater? Heater. Sige, request mo eh. Halika. Salamat. Sana all. Sana all. Yan ang napupusuan niya eh. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Ang pagpasok sa Islam, ano pangalan, brother? Terno po. Terno? Brother Terno ay walang Sino? maraming seremonya. Brother Khalid. Hindi mo na kailangan maghanap ng ninong-ninong, hindi ka ilululog sa tubig, hindi ka bibisikan, Kailangan niya. walang maraming kuskus balungos kumbaga. Ang kailangan mo lang ay covenant. Ano yung covenant? Kasunduan. Yes. Between you and your Creator. Manumpa ka sa iyong tagapaglikha. Na wala kang sasambahin, kilalanin Diyos, kundi yung lumikha sa iyo. Lumikha sa ating lahat. Kasunduan lang ito eh. Covenant. Sasabihin mo lang sa Arabic, nasa Tagalog ang kahulugan, ako'y sumasaksi, naniniwala na wala akong Diyos na sasambahin maliban sa Allah. Yung lumikha sa akin. Sumasaksi ako na si Muhammad, si Kristo, propeta. Sugo ng Allah. After that bro, Muslim ka na. Ganun ang kadali. Ha? Kaya mo bang saksihan, brother Terno? Yes po. Kaya mo bang paniwalaan, panghawakan na wala kang sasambahin kundi lumikha lang sa'yo? Opo. Hindi ka magtambal sa Kanya? Hindi ka nasasamba kay Kristo, kay Maria, sa mga rebulto? Kanino ka sasamba? Sa tagapaglikha ng langit at lupa, sa Allah. At kaya mo bang paniwalaan na si Kristo, si Muhammad ay mga propeta, sugo? Yes po. Sa ganung kalagayan, nasa Islam ka na. O, ganun ang kadali. Babanggitin na natin yung shahada, yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sumasaksi ka na wala kang Diyos na sasambahin kundi sino? Si Allah. Allah. Sasaksi ka rin na si Kristo at si Muhammad ay sino sila? Prophet. Propeta. Yun yung kaligtasan mo, bro. Nasabi ng Prophet Muhammad, man kala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang susi ng paraiso, yan bro, yung pagsyahada sa'yo. Ganun ang kadali, no? So, sino pa magtanong? Meron pa tayong regalo. Kung gusto niyo yung pang-load, 15 real ako magbibigay. Ano? Para pang-load. Magkano ba 16 pang-load kayo? Sige, pang-load kayo. Sino pang gusto magtanong? Mas maganda na yung tatanggap tayo ng Islam na talagang 100% wala tayong pagdududa. Yung malinaw sa atin ng lahat. Brother, itanong ka. Yung papauwi ng papa eh, gusto ko po, saan po ko lalapit sa ano, kasi sa Mindanao pa po. Kung kunwari papatuloy ko yung Islam Okay. sa lugar namin, saan po? Saan bang lugar mo, brother? Cagayan de Oro. Napakaraming mga Muslim brother. Muslim ka. Ngayon, ibibigay ko sa iyo yung nagdadawa sa Cagayan de Oro. May dawa Bisaya doon. Ando sa Cagayan de Oro sila. May jamaa sila doon. Maraming mga masjid doon sa Cagayan de Oro. Kung di ko nagkamali, sa Lapasan, sa Carmen. Basta marami. Bibigay ko sa iyo yung ano ng Facebook nila. Sige. Para pag uwi mo doon, meron kang jamaa kaagad. No? Sa mga bagong Muslim, payo ko sa inyo, sa aking sarili, pag uwi sa Pilipinas, doon tayo pumunta sa mga Muslim kaagad. Para hindi tayo mapawalay. Intact kasi pag nasa jamaa tayo natay sa grupo ng mga Muslim, Inshallah. mapapangalagaan tayo. Inshallah. No? Magagabayan tayo. Hindi tayo malilis ng landas kasi may nagpapayo sa atin. Kaya nga sabi ng Prophet Muhammad na al-mar'u ala dini khalilihi. Ang tao ay nakadepende ang kanyang kalagayan, relihiyon sa kanyang kaibigan. Falyandur ahadukum man yukhalil. Kaya kayo ay hanapin niyo yung mabubuting mga Muslim para doon ay kumbaga lalakas ang iman ninyo, pananampalataya. So, alhamdulillah. So, sino pang may nabigyan ka ng regalo?
Sino pa ang tanong? Wala pa regalo. Wala namang tanong? Tanong ka to. Ha? Ikaw, brother. Parang may regalo ka. Tanong. Sinturon, regalo. Dahil sa regalo. Wala mo may Nalaman din kayo. mas maganda na yung wala ka ng pag-aalinlangan, wala ka ng duda. Tatanggapin natin yung Islam na tayo ay talagang 101% na talagang yakin, no? At tiyak tayo. O, sino pang ano? Pang-load. O, gagawin ko ng 20 real. O, pang-load. Pwede na yan. Na yan. Stacy o ano. Wala nang tanong? So, si Father naman, Sir, tanong. brother, pag magiging Islam po ba kayo, ano po ba yung condition? Ayan, si Sheikh Khalid. Gusto mo sumagot? Alhamdulillah. Brother, ang kondisyon lamang, una, sabi ni isang ulama, scholar, sabi niya, ang kondisyon, nutkol bil lisan. Bibigkasin ng dila. Pangalawa, tasdiqun bil qalb. Ibig sabihin, magtrabaho ang puso. Kasi, parang halimbawa, magsasabi ka na, sa kapitbahay ko, magbabayad ako ng utang bukas ha. Tapos hindi mo gagawin kinabukasan. Anong nangyari sa'yo? Hipokrito. Di ba? At pupunta na yung barangay. O, bakit may barangay dito? Eh, kasi nangako ito magbayad eh. Hindi naman pala magbayad. Di ba? So, ibig sabihin, brother, ang pagbigkas ng dila, kasama ang paniniwala ng puso. Kasi kung magsasabi ka, yung puso mo hindi gumagana, para kang isang sasakyan na sira. Bakit ang sasakyan? Kahit maganda ang BMW mo, kompleto, maganda ang kotse, pero sira ang makina, mapakinabangan pa ba? Hindi na. Hindi na, kasi ang puso, yun yung makina. Yun yung pangalawa. Pangatlo, tasdiqun bil qalb, amanun bil jawarih. Kailangan magtrabaho, bawal ang tamad sa Islam. Hayya ala salah, hayya ala falah. Ano yun? Tinawag na kayo ni Allah para sumamba. Halina kayo sa paraiso. Sa isang pagtawag pa sa Quran, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Pumasok na kayo sa pagsamba, papapasukin ko kayo sa paraiso. Pangako ng Allah yun. Kaya kailangan maniwala ang puso, gagana ang katawan. Pangatlo, pang-apat, yazizu bit ta'ah. Kailangan mag-aral tayo para makasunod tayo sa tamang pagsamba. Kasi kapag hindi tayo mag-aral, paano ka magdasal kung hindi ka marunong? Sabi ni Imam Bukhari, babun al-ilm qabla al-qawl wal-a'mal. Sabi ni Imam Bukhari, bago nyo gawin ang pagsamba, dapat may kaalaman kayo. Kasi kung samba ka ng samba, ang sinamba mo ribulto pala, hindi pala nakakarinig, hindi nakakita, hindi nakakagalaw, kasi ribulto. May ribulto bang kumikilos? Ayan na sinasamba nila ngayon, sa kasalukuyan. Kailangan, meron kang kaalaman. Kasi pag wala kang kaalaman, ang Islam na ipinatong sa kaalaman, al-ilm. Pinatong sa kaalaman. Pag walang kaalaman, saan siya sasamba? Doon siya maliligaw. Yung panglima, wayankus bin ma'siyah. Dahil meron kang kaalaman, alam mo kung paano iiwasan ang bawal. Ang haram. Haram to. Bakit ko ito gagawin? Dati ko itong ginagawa. Umiinom ako ng alak dati. Nagsusugal ako dati. Sumasamba ako sa ribulto. May kaalaman ka? Yan ang pumipigil sa'yo. Yung kaalaman mo. Kasi bakit? Innama yaksyallaha wal ibadihi ulama. Tunay na ang itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala na may takot sa Kanya. Yung nakapag-aral. Yung may kaalaman. Kasi yung walang kaalaman, sasamba sa tao. Mahaba ang balbas. Mag-December 25 sila. Mag-Christmas sila. Kasi bakit? Walang kaalaman. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ay yaqulu illa Allahi kadiba. Kadib. Sila mga Kristiyano na nagsasabi, ang aming nakagisnan at aming nakamulatan, sila yung mga kanununuan namin na aming sinusundan. Pero wala silang sinasabi at ginagawa maliban sa isang napakakilabot na kasinungalingan. Allahu Akbar. Kadiba, kasinungalingan. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَدَ اللَّهُ وَلَدًا. Yun ang number 1 na kasalanan. Ang pagbintangan siya na nanganak ng lalaki.
Yun, brother. Wala kang kaalaman, paano ka makaiwas sa bawal? Sige, okay lang siguro kasi respeto lang. Respeto kasi walang kaalaman. Pero pag may kaalaman, yun ang magre-respeto ng totoo sa iyo. Yun ang magbibigay sa iyo ng pagkatakot sa Panginoon mo. Dahil hindi ka bibigyan ng masaganang buhay dito sa mundo hanggat wala kang takot sa Kanya. Subhanallah. Hanggat wala kang takot sa Panginoon mo, makakaramdam ka ng masidhing buhay dito sa mundo. Masalimuot. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ أَرَادَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَأَشْيَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sino man ang nakalimot sa pagkilala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na yun ang dahilan kung bakit kanina lang dito sa mundo, tunay na kalilimutan ka sa araw ng paghuhukom ng Allah. At bubuhayin kang bulag sa Yawmil Qiyamah. Isang bulag. Pero hindi naman bulag. Isang bingi. Pero hindi naman bingi. Bakit? Dahil sa mundo na ito, nagbulag-bulagan ang mata, hindi tinignan ang katotohanan, at hindi pinakinggan ang naririnig niya, hindi pumapasok sa puso dahil hindi siya nakinig. Kaya maganda, brother, ipapatuloy ni Sheikh Abdul Qadir yung pag-imbita, insyaAllah. So, alhamdulillah, malinaw sa inyo, malinaw sa bro, ng tanong mo? Malinaw na. So, gano'n lang bro. Kailangan lang na malinis yung ating puso kapag tinanggap natin ang nag-iisang tunay na Diyos na kung saan siya ay magbibigay sa atin ng pangako, ang paraiso, makukuha natin kung tayo ay sumuko, sumunod, tumalima sa kanyang kalooban. No? So, meron pang magtatanong? Meron pa? Wala na. Kung wala na magtatanong, ako ang magtatanong sa inyo. Okay. Sino sa inyo dito ang kayang sambahin ang Diyos na tagapaglikha sa lahat, sa atin, hanggang sa dulo ng kanyang kamatayan, panghahawakan niya na ang sasambahin lamang niya ang Panginoong Allah na siyang lumikha sa atin? Pakita sa kamay. Sinong gustong sumamba sa nag-iisang tunay na Diyos? Yan, brother. Ano pangalan, brother? Busy sa cellphone. Ang tanong ko, sino sa inyong gustong sumamba sa tunay na Diyos, lumikha sa atin? Pakita sa kamay. Gustong sumamba sa tunay na Diyos. Ang lumikha sa ating lahat. Okay. Pangalawang tanong, sino sa inyong naniniwala na si Muhammad at si Kristo ay propeta lamang? Sugo at mensahero. Alhamdulillah. So, ngayon kapatid, sa inyong paniniwalang yaon, para magiging ganap at katanggap-tanggap sa Panginoong Allah, sa tagapaglikha, kailangan nating bigkasin ng ating dila. Yung paniniwala natin, no? Halimbawa, naligaw kayo sa inyong girlfriend. Kayo ba'y nagpahayag? Binigkas nyo ba na mahal nyo siya o tumahimik lamang kayo? Binigkas, di ba? Talagang nanligaw ko, talagang ginagandahan nyo pa yung paliwanag, di ba? Binigkas ang dila mo kasi mahal mo siya, di ba? Ganito din kapatid, parang ganitong katulad na kapag tayo ay gustong magbalik loob sa tunay na Diyos, bigkasin din natin sa ating dila. Kasi No? yun ang unang kondisyon. Yun ang unang kondisyon. Bigkasin sa dila at tanggapin ng ating puso yung binibigkas natin. Okay? So kung ready kayo mga kapatid na tanggapin na nag-iisang tunay na Diyos para maging ganap tayo na Muslim, sumuko sa kalooban ng Diyos, tayo kayo at bibigkasin natin ang tinatawag na syahada para makuha na niya ang tinatawag na paraiso, ang susi ng paraiso ito. Inshallah. Okay? Tayo kayo, inshallah. Bibigkasin na natin. So, dito yung mga Muslim na bro. Dito. Yung mga hindi lang Muslim yung mga Muslim hindi na magbigkas kasi tapos Ito na na tayo. Yung mga ano lang. Yung mga hindi Dito lang na. Muslim. Yan, magkatabi-tabi kayo. Tabi kayo. So, susundan niyo lang sasabihin namin sa Arabic at itatagalog natin at ito na yung tinatawag na kaligtasan na sinabi ni Kristo. Ang buhay na walang hanggan. Si brother, nandito na to nung nag-umra ako. Brother, sila na brother, dito ka. Ito, Sino ba yung Muslim na? Nung nag-umra ako, ito yun. Ito siya. Sige, dito ka brother, malapit. Naalala mo to nung nag-umra ako? Oo, lumubra ko pala. Siya. Hindi mo na nakapalo up. Brother. Okay. Ang gagawin natin brother, ito yung tinanong mo kanina, paano ba tumanggap sa Islam? Tayo ay sasaksi lamang manumpa ng taos puso na wala tayong sasambahin na Diyos, kundi ang lumikha sa atin. Ang pangalan niya ay Allah. Ha? At pangalawa, para makumpleto, sasaksi tayo na si Muhammad at si Jesus, maniwala tayo na sila ay isang dakilang propeta, sugo at mensahero.
Okay? Okay. Ako magpapasya na. Ito na. Itaas yung ituturo ganito. Ito yung alam to tauhid, brother. As nito, brother. Na tayo ay naniniwala na mayroon lamang iisang tunay at nag-iisang Diyos, ang Allah. Okay? Lakasan nyo ha? Okay. Ashhadu an la ilaha brother, pakibigkas mo rin, brother. Illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam Rasul Allah. Wa ashhadu al jannata haq wa nara haq. Okay, sa Tagalog, ako'y sumasaksi, sumusumpa na walang ibang tunay na Diyos na marapat sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo, propeta, lingkod ng Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, isang sugo, isang propeta, lingkod ng Allah. Sabihin niyo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So welcome mga kapatid. Ganun lang ang susi ng pagpasok sa Islam. At ito ang susi ng pagpasok sa paraiso, ha? No? Alhamdulillah. Welcome sa Islam mga kapatid, ha? Nawa kayo ay pagbibayan dito sa Islam. Magkapayan kayo ng Panginoon Diyos. Alhamdulillah. Alhamdulillah.